Okay, magandang gabi mga boss. So, today is December 31, no? 2023 and Happy New Year sa lahat mga idol, no? At syempre, bago ang lahat mga idol, salamat nga pala dun sa mga nag-avail sa atin ng trio kay boss. Di ko na babanggitin ang pangalan. So, nag-avail sa atin ng trio going to Pampanga. So, okay naman mga lods, no, yung transaction namin. Nahatid po namin yung manok na from Nasugbu, Batangas to Pampanga. Ay yung manok dumating po doon ng 7 AM in the morning. So, ganun po kami kabilis magpadala ng manok, lalo sa mga sure na client natin, no? Maraming salamat po sa pag-avail ng trio at ng pair na bulik na sisiw mga idol. Then syempre salamat din pala kay Boss Marshall, no? Yung buyers natin kaninang umaga na pumunta talaga dito, bumisita dito sa GTP Game Yard para pumili ng pair na ready to breed at gagawin daw yung materyales. So ang nakuha niya po ay isa pong Allen Roundhead na pure at isang Raptor sweater na pure broodstag. So ayan, maraming salamat idol. Ayun, shoutout sa lahat ng mga supporters ng GTP. Lalong-lalo na yung mga natin, mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, no? Shoutout sa inyo and Happy New Year mga idol. So, ang video ito mga idol ay about sa ating itlog. So, kung mapapansin nyo mga idol, at sa mga bagong gumagamit pa lang ng incubator, ganito po ang proseso natin. So, nagkakandiling ako niyan mga idol. Actually, pa-hats na yan mga idol. January 2, hats na po yan mga idol. So, ang ginawa ko, inilawan ko ulit kasi dapat ang processing ng pag-iilaw ay 7 days and then 15 days. So, yung 15 days mga idol, yun yung final na pag-candiling. Para yung sigurado kayo na pagdating ng 21 days ay lahat po ay pisa. No? Kasi merong ugat, pero pagdating ng 15 days is mamamatay yung ugat kasi nga po siguro ang dahilan dumikit yung itlog, no, sa kung galing siya sa ref. Ayan, may time kasi na didikit ang itlog, so yun, mamamatay yung similya. Pero napaka-less lang naman ng percentage nun. So ayan mga idol, kung mapapansin nyo, may mga division yung ating hatchery. So binubukod ko po yung iba't ibang klase ng bloodline dyan. At lahat po yan, 160 pieces yan. 180 pieces pala yan mga idol. 180 pieces yung ating egg. At kung mapapansin nyo, by division yan, no? So, yan po ay separated bloodline. Meron dyang striker, arayata, and GM Fantastic sa bulik. So, magkabukod-bukod po yan. At yung kabila naman, yan yung mga kanawayon, SBR, and tornado hats. So, by bloodline po ang division yan. So, dalawa po yung hatchery natin para yung both bloodline ay magsama-sama mga idol. So, ayan, iniilawan ko po yan. Ayun, goods naman, no? Hindi pati nag-brand out, kaya napaka dami talagang mapipisa. Pero meron ding iilan dyan mga idol, nasa 8 yata yung mga hindi buhay. So, yung mga nilagay ko sa hatchery mga idol, yan po yung mapipisa. Third batch po natin yan. Ang hats po niyan ay January 2 mga idol. So, January 2 ang hats niyan. Then, ang release naman yan ay February 2. Hindi pala. February 2 nga. Pang 1 month. Kasi, anuhin pa yan. Babakunahan pa yan lahat. Ayan. Then, release naman natin nung second batch natin ay ngayong January 12. So, ganyan po ang processing. Kinakandiling ko po kasi pag hindi po kayo nagkandiling at patay po yung itlog after ng 18 days, may chance po na sumabog yan. At kapag sumabog po yan, masusulfocate yung ibang mga sisiyaw. Kasi, mga idol, yan ay D18 na po, no? So, wala na pong bukasan, no? Bawal na po siyang buksan.
once na naisara na po yung incubator, kasi bababa na po yung humidity at magtutubig na po yung itlog, no? Babasahin ng incubator yung itlog para lumambot, para makalabas po yung mga sisiw at hindi po matuyuan. So, panoorin nyo hanggang dulo mga idol kung paano natin i-process yung mga itlog, no? So, ito naman yung pangalawang tray. Kinukuha ko na mga idol. Ayan po yung pangalawang tray. So, i-check ko pa rin yan mga idol. Kasi, isang beses lang ako nag-candiling. So, kailangan talaga ay 2 beses para maiwasan natin na hindi pumutok yung itlog sa loob. Kasi, pag sinarado na yan, pag may hindi sisiw dyan, puputok po yan mga idol dahil palalambutin po ng incubator yung egg nila, yung shell ng egg. Kaya kung ano yan, kung bugok yan, ibig sabihin puputok po yan at may chance po na madama yung mga sisiw natin, mamatay dahil sa suffocation. Dahil pagka sinarado po yung incubator, 3 days po yan hindi bubuksan mga idol. So pag binuksan po yan, ibig sabihin po ay tatanggalin na po natin yung mga sisiw sa loob ng hatchery. So yan po yung mapipisa natin mga idol. This coming, ayan po yung mapipisa nga mga idol. This coming January 2. Ayan, pisa na po lahat yan mga idol. Marami na naman po tayong pang-supply sa mga small backyard breeder. Sa mga walang budget, sa mga low budget, mag 1 month old na lang kayo mga idol. Dahil talagang pangmasa po talaga ang presyo ng ating mga sisiw. Hindi po tayo tulad ng ibang game farm, no? Actually naman sa ibang game farm, bihira po talaga sila mag-out ng sisiw dahil pinapalaki po yan nila. Pero tayo, ang rules natin dito is 1 month old. Kailangan na po nating i-release sa mga kliyente natin upang maka-afford sila mga idol ng quality bloodlines. Dahil hindi po basta-basta yung mga magulang ng mga itlog na yan mga idol. Ang mga magulang po niyan ay galing po mismo sa mga bigate na breeder. Sample na lang ang ating idol na si Richie Obordo from RRCN, Red Game Farm, Larry Romero, at marami pang mga nagbibigatang breeders mga idol. Ang kagandahan po ng akin mga idol ay lahat po yan ay pure at original po yung gamit nating breeders. Galing po mismo dun sa mga sikat na game farm. Hindi po yan anak ng F1. Hindi po. Original po talaga yung pinanggalingan yan. Original po yung nanay, original po yung tatay. Then yung iba naman ay inbreeding mga idol. No? Pero as original pa rin. Tingnan nyo yan mga idol. Oh, walang laman yung inalog ko. Ibig sabihin, meron talagang namamatay kahit may mga ugat ka nang nakikita. So, kailangan po talaga ng 2 beses mag-candiling. So, isang 7 days, isang 15 days. Yung 15 days, yun po yung final. So, tulad niyan mga idol, nakalimutan kong i-final. So, ayan, nag-iilaw ako imbis na ilipat ko na lang agad. So, ganyan po yung proseso natin. So, hindi po ganun kadali mag-breeding mga idol. Kasi, hindi lang po yan ang tatrabahuin mo as a breeder. No, dahil yung health ng manok, yung multivitamins ng inahin, multivitamins ng tandang, kailangan po 'yon. At syempre, naka-battery cage tayo. So battery cage ang gamit ko. Isusubo mo talaga yung mga inahin mga idol. At syempre, bilang isang breeder, no, kailangan tutok ka para alam mo yung bloodline mo. So pagdating sa itlog mga idol, ako po talaga ang nagmamanage niyan. From egg to hatch, ako po talaga yung nagmamanage niyan. Ako yung nagmamarkings. Ako din po yung nagbabitamins. At mga idol, ako po ay hindi po ako nagmamarking sa ilong. Ang markings ko lang po ay sa paa mga idol. Hindi po ako nagmamarkings ng ilong mga idol. Dahil hindi ko naman kailangan yan, yung magmamarkings ng ilong. Lalo na i-release agad natin ng 1 month old. So bahala na po si client, no, yung buyer natin
na mag-markings kung anong gusto nilang markings. Para kung anong markings ng mga manok nila at gusto nilang gayahin yung manok nila, so magagawa nilang markingan. Ang minamarkingan ko lang dyan mga idol is yung paa ng ating mga sisiw, para po alam ko kung anong sino yung tatay niya, sino yung nanay niya. So doon ko malalaman kung magkapatid ba sila or hindi. So ayan po mga idol, no? Ayan, matrabaho po talaga ang pagbi-breeding, no? Kailangan sipag at syaga, kailangan mong magkandiling, kailangan separated, no? Kailangan may pangalan yung mga itlog kasi hindi pwede na manghula-hula ka lang. Tandaan niyo mga idol, ang GTP ay hindi po nagmamarkings lang po ako sa ilong kung magpapabanding po ako mga idol. Pero yung mga sisiyo na yan, hindi ko po yan minamarkingan kasi hindi ko naman po yan papabandingan. At yan po ay pang-out, pang-supply sa mga backyard breeder, small-time breeder, pang-supply po yan sa kanila kaya hindi ko po minamarkingan sa ilong. Pero kung papabandingan ko yan, gaya ng WPC, kailangan po talaga na mag-marking sa ilong. Pero dahil pang-supply ko yan sa mga backyard breeder at sa mga kapwa ko breeder na gusto magkaroon ng quality manok pero low budget naman, hindi naman ganun kalaki yung kita nila. So, yan po yung pangmasa. Yan yung sinasabi ko mga idol na presyong pangmasa. Pangmasa po yan mga idol dahil ang magulang po niyan mga idol ay mga bigatin. So, eto na lang, no? Kung mag-iimbestiga kayo kung magkano ang price list ng Larry Romero na imported, Tornado Has or SBR na Class A ng Mount Banahaw. Malalaman nyo po yan mga idol, no? Kung gaano po kataas. Pero ang out ko po niyan, napakamura po mga idol. At pangmasa po yan mga idol. Pure na pure po yan. Wala pong halo yan mga idol. Kita nyo naman mga idol, tinitignan ko yung pangalan, separated lahat yan. Oh. Kasi kung hindi separated yan mga idol, hindi ko po pipiliin yan. So, dyan pa lang sa paglilipat sa hatchery, mga idol, makikita nyo na agad kung gaano tayo kaseryoso pagdating sa breeding at pagdating sa pasisiw mga idol. Diyan nyo malalaman kung gaano tayo kaseryoso, no? Sa pagsusupply sa ating mga kapwa backyard breeder. Dahil hindi naman po talaga kaya mag-avail ng mga broodstag. Kaya ang ginawa ko, 1 month old. Bakit nga ba hindi na po ako nag-out ng day old? Dati kasi nag-out ako ng day old mga idol, pero naaawa ako kasi minsan 2 araw lang ang itinagal ng sisiyo kasi na-stress, tapos iyon, namatay na. So, kaya ang ginawa ko mga idol, lipat tayo sa 1 month old, at least ito, complete vaccine. So, kompleto po ang bakuna nito mga idol. 4 na bakuna po ang dadaanan ng ating 1 month old bago po natin i-release. Andyan po ang B1B1 plus IB, Gumboro, Coryza, and Paulpax mga idol. So, loaded po yan at bakunado po yan bago po i-release at ipadala sa client para sigurado tayo na talagang matibay po yung ating sisiw. So, ayan mga idol. Then, after ko na i-separate, ayan, tapos ko na i-separate, iaakyat naman natin yung tubig sa taas mga idol. So, kailangan natin ilagay sa taas yung tubig para bumaba yung humidity at lumambot yung shell ng egg, no? So, ayan mga idol, panoorin nyo kung paano ko ilalagay yung sa tubig. Ayan po, all goods na po yan mga idol, no? So, ngayon, ang gagawin naman natin ay babalik muna natin yung mga tray. Yan, actually mga idol, may port batch na yan. Kasi sa ref, meron na po tayong 200 egg, no? So, after mapisa niyan mga idol, ang susunod nating isasalang yung 200 naman na egg. Kaya every 21 days meron pong napipisa, meron din pong then after monthly po tayo nagre-release po ng pair at saka trio mga idol.
So tignan nyo naman mga idol, no? Matrabaho po talaga ang pagbibreeding. Hindi po biro magbreeding mga idol. Napakahirap po magbreeding. Pero eto mga idol, kung hilig mo ang pagmamanok, mga idol, hindi ka mapapagod, no? Kahit sa pagbibreeding mahirap, kung hilig mo talagang magmanok, hindi ka talaga mapapagod pagdating sa breeding. Ang kagandahan nga niyan sisipagin ka palalo, lalo pag maraming itlog. So ayan po, inangat ko na yung tubig para bumaba yung humidity, para lumambot po yung shell. Ayan, may tubig na po yan. Then ipapasok naman natin mga idol yung hatcher dyan sa ilalim. Ayan. Kasi yung incubator ko idol, may sarili na po yung hatcher. Automatic po yan, gawa po yan ng tropa natin, taga Caloocan. Trusted na po yan. So ayan po, iloload na natin. After 3 days mga idol or 2 days, pisa na po yan lahat mga idol. Wala pong hindi mapipisa dyan. Kasi nga po, 18 days pa lang, palalambutin na ng incubator yung itlog. No? So hindi talagang matigas. Kaya lang naman nagkakaroon na hindi nakakalabas yung itlog mga idol dahil yung iba 20 days or 19 days saka lang nila binababa. So mali po yun. Dapat 18 days lang talaga, eksakto, para talagang malambot lahat ng itlog sa ilalim. At makalabas yung sisiw. So sana marami kayong natutunan sa ating vlog for today mga idol about sa ating incubation and processing of the egg. Ayan, syempre paki-comment naman dyan sa baba mga idol kung saan location mo para alam ko naman kung saan umabot ang aking video. Alright, Happy New Year and maraming salamat mga idol.